Nagpaalang hapon po sa ating lahat. Amen. At tayo po mag-aaral na po ng salita ng ating Ama, and I am encouraging you to open your Bibles in Second Kings chapter 5. Second Kings chapter 5, verse 1, verse 10 at verse 14. So medyo magkakaiwalay po siya, but to get the idea, to get the main points of the story, so we're going to read verse 1, verse 10 at verse 14. At ganito po ang ating matutunghayan. Verse 1. Now Naaman, captain of the host of king of Assyria or Syria, was a great man with his master, and honorable, because by him the Lord had given him deliverance unto Syria. He was also a mighty man in valor, but he was a leper. Verse 14. Verse 10. And Elisha sent a messenger unto him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. Verse 14. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat alam po namin na sa amin pong pag-aaral ay kayo lamang po ang dapat maitaas. Hinihingi po namin, Panginoon, na sa oras na ito, ang banal na Espiritu malayang kumilos sa amin pong kalagitnaan. Siya po nawa ang patuloy na magturo po sa amin ng mga bagay na dapat po namin maunawaan. At higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay sa ikararangal ng dakilang pangalan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Our topic for today is not doctrinal, but actually it's a practical one, which should remind us, magpaalala sa atin ng palaging magpakababa sa Panginoon. So we're going to study the opposite one. So the title of the message for today, The High Cost of Pride May Bring. The high cost of pride may bring. Ang mataas na kabayaran ng pagiging mayabang. Okay? So ano ang maidudulot nito? Now, in Proverbs chapter 16, verse 18, mababasa po natin ganito. Proverbs chapter 16, verse 18. Sabi po dyan, pride goeth before destruction. Okay? Kasunod ng pagiging mataas, ano daw? Kapahamakan. Okay? Pagbagsak, destruction. And an haughty spirit, ano sabi dyan? Before a fall. Let us be reminded that one of the sins or one of the downfall ng kalaban o si Satanas ay ang pagiging mataas. Pride. Tama? Pagiging mataas ang isa sa nakakatakot na, alam mo yan, ugali na dapat iwasan ng mga mananampalataya. Sapagkat ang pagiging mataas ay hindi ho nakakatulong para mabigyan ng kasiyahan ng Diyos. If the goal of Christian is to give the highest glory to God, to make God happy, ang gusto ng Panginoon, may mababang spirito tayo. Okay? A humble spirit goes far enough to make God happy. Natutuwa ang Diyos sa isang taong kontento siya, sa isang taong, alam mo yan, matiisin siya. All of those character, kabaliktaran siya ng pagiging mataas. Okay? Now, dito ho, tingnan po natin ha, ano ba background nitong si Naaman? We'll see. In verse 1, sabi dyan ganito, Now Naaman, captain of the host of the king of Syria, was, sabi dyan, a great man. Okay? Mataas. Dakila, kilala, powerful, mayaman, sabihin na natin. Kumbaga, lahat sa kanya, nandoon na. Parang mga politiko ngayon, ano? Diba? Gusto nila ng kapangyarihan, kasikatan, diba?
kayamanan. Kasi kahit sabihin mong hindi mataas ang sweldo, dahil mataas ang number ng corruption, may kita din. Timely, ano? Ano, pag-usapan natin yung iboboto ninyo? So, dito, mga kapatid, hindi nakapagtataka kung bakit naging ganito siya. Okay? Hindi rin naman nakapagtataka sapagkat alam naman natin na itong taong ito, hindi rin naman po siya lahi ng Israel. Tama? So, ang Diyos ay nagtuturo sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng tao upang matutunan ng lahat kung sino ang Diyos. Because at the end of the day, sa buhay ng taong ito, Syrian to ha, naitaas ang Diyos. Pag ang Diyos hindi na itataas sa buhay mo, ikaw ang naitataas. Hello? Yun lang naman yan eh. Kasi nga, if we don't have the goal of giving the highest glory to God, again, nakasentro sa iyo. Hindi man siguro personally sa iyo, sa mga taong, alam mo yun, ikaw na rin mismo nagplano na sila ang gusto mong maitaas. Mga kapatid, kung titignan po natin ang buhay ng tao, kinakailangan maging konektado po siya sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, ang Diyos ang may akda ng buhay, at ang Diyos din ang nagpapanatili ng buhay. Naniniwala ho ba kayo doon? God is the giver, the author, and the sustainer of life. Kaya nga bilang isang mananampalataya, dapat ano na natin yan eh. Gamay na natin yan, memorize na natin yan, at lalo tigit sa lahat, na isa sa buhay po natin yan. Now dito, hindi lamang yun eh, sabi dyan, no, was a great man with his master and honorable because by him, again, the Lord given deliverance unto the Syria. Take note, kahit hindi pa ma-realize po ito ni Naaman, ang Diyos ay may kontrol ng lahat ng bagay eh. Hindi mo pansin? Kaya nga yung term na Lord dito, hindi siya small L. It's a capital L, tama? Lagay mo nga sa King James. Ayun no? Okay? Because by Him, the Lord. Notice that. Teka lang, pastor. Kalaban to ng Israel. Okay? So, you need to understand, mga kapatid, again, kayang gamitin ng Diyos ang kahit na sino. Kasi ang Diyos, again, hindi siya limitado. May ituturo siya sa kanyang mga anak. Ang dapat gawin lang ng mga mananampalataya at kanyang mga anak ay makinig sa Diyos na kanilang pinaglilingkuran. There are times sa para bang nagiging mas marunong tayo sa Diyos. Kaya nga huwag tayo maging kagaya ng Israel eh. Sa sobrang yabang nila, sa sobrang taas nila, they are thinking hindi sila parurusahan ng Diyos, hindi sila papaluin ng Diyos because they are, alam mo yun, lahi ni Abraham. Kaya hindi na pagtataka, in the Babylonian captivity, hanggang doon, di nila matanggap. Kaya nga sumulat si Jeremiah. Paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, sapagkat napakagandang paalala po niyan. Kasi most of the preachings today, makinig kayo most of the preachings today, very rampant na to. Okay? Kasi nga, kumakalat ang Christianity in a wrong way. Gusto mo maging mananampalataya, anong dapat mong i-address? Anong dapat mong maging message sa kanila? Message of success. Message of prosperity. Message of comfort apart from God. Kung bakit tayo nagkakaroon ng comfort, isang bagay lang, mananampalataya, alam mo kasama mo ang Diyos. It's not about the money. It's not about the health at all. I'm sorry, that's the reality. Pero yung mundo, ayaw nila yon. Okay? Ang gusto ng mundong ito, magkaroon ka ng false perception about God's character and God's goodness. Kaya tuloy, kapag hindi na maayos yung nangyayari sa'yo, you are accusing God na, alam mo, pinapahirapan ka ng Diyos. Yun yung nagiging dahilan kung bakit nagiging mababaw ang prayer life, kung bakit hindi ganun kalalim ang iyong devotion when it comes attending the gathering. Why? Because you have the wrong perception of God all along. Ayaw yun ng Diyos. So dito, ang ganda the Lord had given deliverance unto Syria
he was also a mighty man in valor. Kaso nga lang, lagi may but no? But he was a leper. Kabaliktaran ng Kristiyano yan. Kristiyano wala lahat, but he has God in his life. O baliktad, mali yung grammar. He or she have God in his life. Wala kang kayamanan, wala kang kasikatan, wala ang lahat ng bagay na ito, pero nagiging kontento ka, nagiging masaya ka, dahil meron kang Diyos. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His kingdom, and all these things shall be, Matthew 6:33. Ano sabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Added unto you. Kaya nung si Job, natanggal lahat, nagpupuri sa Diyos. Nung si Joseph, natanggal, bumalik, ang ginagawa niya, lumalapit siya sa Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, and the Lord was with Joseph, and he is a what? A prosperous man. Pero dito, baliktad. He may be prosperous, he may be rich, he may be popular, he may be, alam mo yan, powerful in a worldly terms, kaso lagi may kulang. Hindi dahil sa leper po siya. Anong kulang? Wala siyang Diyos. Wala siyang Diyos, mga kapatid. So again, it's important for us to understand the importance, the focus of who God is sa buhay po natin. Okay? So tingnan po natin balik po tayo. 3 bagay ang nais ko pong iwan sa inyo para maintindihan natin ano nga ba ang mataas na kapalit ng pagiging mataas. Di ba? Huwag tayo maging mataas. Ganun lang ang ibig sabihin ng message eh. Pero ano kapalit pag naging mataas po tayo? Number 1, the high cost of pride is what? Blindness. Blind in his reaction or blind in our reaction. Kapag kayo ay masyadong mataas, ang dali mong mag-react emotionally nang hindi naman dapat. What are the emotions or reactions na ginagawa natin? Worrying. Pag mataas ka, alam mo, hindi mo kinikilala ang Diyos na dapat nagtitiwala ka sa Kanya, nagtiwala ka sa sarili mong katalinuhan, you fail, and then you worry too much. Tawag doon, pride. Kasi dapat sa Diyos ka muna lumalapit eh. Posibleng hindi mo naman alam kasi lagi natin ito naririnig sa mensahe. If we are far from God, if God is not our priority, ang dali mong mag-react. Hello? Kaya sabi ko nga nung bata ako, ito yung natutunan ko kay tita nun. Okay? Lagi ko ibabalikan to kasi, alam mo yun, kapag mananampalataya ka, cool ka lang. Cool. Yung anak ni Kuya Jun dati, yung dinugo yung ilong, tataranta kami lahat, takbo ng ospital, ganito, ganyan, nakanin susi. Si tita naman sabi nga, stay lang kayo, pag-aralan muna natin, alam ang problema. Wag ba lang hingi, ano yun lang yung ulo niya, wag yung itutungo, wag yung ititingala, tapos lagyan lang ng tubig. Maya-maya nawala. Nagets nyo? Samantala nag-aalala lahat, kakagulo. Steady ka lang. Ang dali nating mag-react. Ano nga ba reaction ng taong ito? Let us look. Okay, verse 11. Okay? Verse 11. Sabi kasi dyan, but Naaman was, sabi dyan, wroth. Nagalit siya. So, tingnan muna natin bakit siya nagalit. So, tandaan nun ninyo, for you to have the background, so si Naaman nga, powerful, popular, di ba? Wealthy, kaso may leper. Okay, meron siyang natawag dyan, ketong. So ngayon, dahil ano nga siya, verse 2 sabi dyan, and the Syrians had gone out by companies and had brought away captive out of the land of Israel. So may nagmarites. Okay? Sino? Israel. A captive. Okay, maganda rin story nito pero hindi yung main story po natin. To make the long story short, sinabi nung alipin niya, which is an Israelite, na sa kanilang bayan, which is Israel, merong isang propeta na kayang gumawa ng himala. In a short sentence, parang shineran niya ng testimony about God. Okay? So siguro sabi niya, wala naman mawawala sa'yo, then go. So anong ginawa niya?
Dahil masyado nga siyang maangas, dahil ano nga siya valor, ibig sabihin, matagumpay, successful. Even yung hari, bow sa kanya. Kaya nga nang lumapit siya, ano ginawa ng hari? Pinadala siya ng sulat. Alam mo yun? Tapos dahil maangas nga, itong si Naaman, pagpunta sa hari ng Israel, binigay yung sulat. Ano yung laman ng sulat? Ang sabi doon sa sulat, tingnan natin, ganito. Okay? Verse 6. And we brought the letter to the king of Israel, saying, Now, when this letter is come upon, kalaban to ha, unto thee, behold, I have therewith sent Naaman, my servant to thee, that thou mayest, ang sabi dyan, recover him of his leprosy. Wala rin, hindi rin malapit sa Diyos yung hari ng Israel. Ano yung reaction niya? Tingnan nyo. Okay? Verse 7. And it came to pass when the king had read the letter, and he rent his clothes and said, Am I God to kill or to make alive? That this man that sent to me to recover a man of his leprosy? Wherefore consider, I pray you, and see how that he seeketh a quarrel against me. O tagalang manto niya patay ni. Manto niya galang geray ni, o pepadala ni ka ako ini, na ako manulo. Hindi naman ako nang gagamot. Diba? He was puzzled. The first reaction dapat ng mga mananampalataya, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, tandaan ninyo, Lord, ano po ba ang gusto niyong sabihin? Amen? In every, alam yan, things that is happening to us, always remember the character of God, that God is powerful. It means God holds everything, and everything that happens to us, inaalaw yan ng Diyos kasi meron siyang plano. So bilang isang mananampalataya, it's not talking about your comfort, but it talks about how is your relationship to God. Kaya kapag malayo ka sa Diyos, your first reaction will be what? You are blinded. Di ba? Bulag ka, hindi mo nakikita. Bakit? Mataas ka masyado eh. Dapat kinikilala mo lagi ang Diyos. Kataasan ba ang tawag doon? Kapag, alam mo yun, kinakalimutan mo ang kamay, ang gawa ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, maybe it's an ignorance, or mas maganda siguro rin natin tawagin, ignoring. Di ba? Kinakalimutan mo. So that is why the high cost of pride can bring what? Or it may bring what? Blindness. Nagalit siya eh. Alam mo yun? Although, sinabi nitong propeta, nandun na nga, sabi kasi ni Prophet Elisha ba? Sabi ni Prophet Elisha, pangalan kasi na aking pamangkin. Sabi ni Prophet Elisha, ginirat mo na yung maning malam mo, kamaling kaingin. Padala may kinik ako. Diba? So, ano nangyari? Nung pinapunta, so to make the long story short, inutusan, gawin mo to. Hindi nagustuhan. Okay? Bakit? Mataas nga kasi. Kapag tayo ay may kataasan ng pag-uugali, so, kataasan ng pride, okay? Pride, ugali kasi ni. Sumasabay pati yung reaksyon. Any emotion na hindi galing sa Diyos, hindi maganda yan. Normal lang malungkot, normal lang naman ang magalit, but if you dwell on those things without thinking what God can do in that kind of situation, then therefore, mga kapatid, it's our loss. Tayong nawalan. Medyo okay pa nga to kasi kahit paano, pwede mo pang kontrolin. Pause ka muna, mag-isip, ano man dapat gawin? After mo nagalit, nalungkot, nag-alala, then tuloy lang uli ang laban. Pero hindi maiwasan, sabi ko nga, kasi bilang isang mananampalataya, dapat ang focus natin sa Panginoon. The fact that we remove our focus to God, the initial reaction ng mananampalataya is always negative sa dapat na inaasahan. Medyo okay pa to. Yung pangalawa, matindi. Okay? The high cost of pride may bring not only blindness in our reaction, but foolishness in our expectation. Foolishness in our expectation. Kanina, pagiging bulag. Pangalawa, pagiging mangmang. Okay?
Pagiging mangmang. So let's dive in. So kanina sabi ko nga, dahil masyadong ma-pride tong taong ito, akala niya, ang expectation niya ay iba dun sa gusto niya mangyari. Parang ano yun expectation versus reality. Ganun yung mga tao ma-pride. Meron na silang naka-record ng mga bagay sa utak nila na ganito yung mangyayari. Okay? Kaya nga, sometimes ang tawag dyan, disappointments. Hindi na-meet yung inaasahan mo. Yung appointed time, appointed situation, disappointment. Pero dito mga kapatid, sabi ko nga, alam yan, naging ano siya, mangmang. Sa pagmangmang, wala kang katalinuhan. It doesn't necessarily mean yung pagbasa, alam mo yan, academics, no. But when we talk about wisdom, wisdom comes from God. And when you're not walking according to God's ways, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, then therefore, you are walking in foolishness. Tingnan yung nangyari ha. Okay, tingnan natin. Okay? So sabi sa 5, go and I will send letter, okay, unto the king. Okay, syempre, kumbaga, si Naaman, kaya niyang kontrolin yung hari nila eh. Mataas. So ngayon, siguro may yabang din siya, punta sa hari ng Israel. Oh, hari Israel, yan. So ano nangyari, pinunin ng hari yung kanyang damit. Then sabi nila siya sa verse 8, okay, ano sabi niya dyan? Wherefore hast thou rent thy clothes? Bakit mo pinunit yung damit mo? Let him come now to me. Okay? And then, ano sabi dyan? So Naaman came, verse 9, with his horses and with his chariots. Ang yabang lang dating. Ha? Ka-chariot na kaano ka pa, ha? Ketongin ka naman. And stood at the door of the house of Elisha. Ang angas. Kung imagine ninyo, use imagery. Okay? And then, ano nangyari? Verse 10. And Elisha sent a messenger. Boom. Alam mo kung ano dating nun? Insulto yun. Dapat ang haharap si Elisha. Ang ginawa ni Elisha, alipin, ikaw marap. Ay, gets nyo? Para lang isampal sa mukha niya, hoy, hindi ka sino. Alam mo yan? Hindi ka special. May tinuturo ang Diyos. Yan ang sabi dyan, no? And Elisha sent a messenger unto him. And ang sabi niya, ito pa, ang expectation niya kasi iba. So ngayon, go and wash in Jordan. Sayang, hindi ko naipakita yung picture eh. Hindi ho malinis ang Jordan. Nakakita na ho ba kayo, familiar siguro mga taga-Becoran dito, yung lubluban ng kalabaw. Hindi na ba sa putik eh, mabahong putik. Tapos sa Israel kasi maraming halahalaman, may mga matutulis, matatalas na dahon, and sometimes yung mga sanga-sanga nahuhulog doon. Tendency, pag naligo ka doon, butas-butas yung paa mo. Mabaho. Hindi kaaya-aya. Kaya ano sabi niya dyan? Okay? Go and wash in Jordan 7 times. Lumubog ka 7 beses. Di ba pwedeng isa na lang? Siguro sabi ni Elijah. Di ba? Tingnan ba natin? And thy flesh shall come again unto thee, and thou shalt be clean. Although sinabi dito na magiging magaling siya, hindi niya napapakinggan yung magaling. Ang pinapakinggan niya, yung duminong Jordan, ang narinig niya, nagpe-play sa utak niya, ang humarap sa akin, di si Elisha, humarap lang, alipin lang. Bakit? Mataas nga eh. Pag mataas kang tao, iba yung expectation mo. Gusto mo, ikaw lagi yung boss, ikaw lagi nasusunod. Kung ano yung gusto mo tumatakbo sa utak mo, yun dapat. Pag hindi na, ala na. Di ba? Tuloy natin. Verse 11, But Naaman wroth and went away, and behold, I thought. Eto na yun. Bakit? Iba kasi expectation eh. I thought, sabi dyan, si Elisha, will surely come unto me. Siya yung lalapit kay Naaman. Pansin niyo yabang nito tao na to? Siya yung lalapit, and then sabi niyan, and stand and call on the name of the Lord his God, and strike his hand over the place to recover the leper. So parang lay hands lang.
and then gagaling na. Kita nyo? Kasi akala ng tao ito, porque may yaman siya, may kapangyarihan siya, kilala siya, lahat ng gusto niya mangyari, ayos na tumatakbo sa utak niya, yun ang mangyayari. Ang tawag po dyan, kayabangan. And there are many Christians are like that in terms of serving, in terms of praying. Alam mo yon? Lord, akala ko ba kapag naglingkod ako, ganito mangyayari? Yun na yun. I thought, ganun yun. Kasi paglilingkod sa Panginoon, hindi ka makapaglilingkod kapag may yabang ka. Ba't naman ako magwawalis? Tapos ako ng engineer. Pasado ako ng LET. Pasado ako ng board exam. Kaya pala, ang paulit-ulit ng paalala ng Panginoon in the New Testament, sabi niya doon, if any man will come after me, you must deny yourself, sabi ng Panginoon. Lahat ng naabot mo, iiwan mo yan. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod, alam mo yan, kapag meron kang kataasan. Naaman is expecting, alam mo yan, less work. Diba? Pero papupuntahin mo pa ako doon, pwede mo naman ako pagalingin dito. Less shame. Diba? Samantalang, sino nga uli nagre-request? Sino nga uli may kailangan? Si Naaman. Ganon din tayo sa paglilingkod. Kahit anong pagod mo sinasabi mo sa paglilingkod, una sa lahat, walang utang ang Diyos sa iyo. Hindi ka kailangan ng Diyos, kapatid. Pangit man pakinggan, if we're going to face that in a, alam mo yan, face value, totoo yun. Kung bakit tayo naglilingkod, naglilingkod dapat tayo sa kababaan. Ngayon, kung may dumarating, mas lalo natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Lord, wala naman po talaga akong pwedeng pagmalaki sa iyo, pero pinagpala mo ako. Salamat po Etong mga taong ito, sila may totoong pagpapasalamat na kahit na maliit lang ang naibigay, tatanawin nilang utang na loob at pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tanong, palagay nyo, hindi pagpapalain ng Diyos yung may ganong klaseng ugali? Pagpapalain niya. Pero ngayon, naglilingkod ka, ang dami-dami mong demand, dami-dami mong kondisyon. Lord, pag naglingkod ako, dapat ganito, ha? Okay? Dapat yung schedule ko kapag ako nag-serve, dapat lalago yung business ko. Yung tindahan ko, magiging grocery, Lord, ha? Yung isa naming kalabaw, dapat next 5 kalabaw na yan, plus 2 baka. O Lord, ha, kapag yung mga anak ko nakatapos, dapat, sunod-sunod, makakuha sila ng trabaho, mabuting asawa, etc. Conditional. Samantalang, diba, pinag-aaralan nga natin, ang lahat ng bagay dito sa lupa ay mapaparam, mawawala. Nakakalungkot isipin, mga kapatid, na itong panahon na ito, na dapat nagpupursige ang mananampalataya na bigyan ng Diyos na pinakamataas sa papuri, maalarma na ang dami-daming lumalayo sa Panginoon, kaya dapat nagtatapat ka at ng iyong pamilya sa paglilingkod sa Diyos. Kasi, ala na. Nasusubok ang pananampalataya natin sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon na lahat ng tao ay pwede na magsalita sa social media. Sabi ko nga sa Sunday, may pag-aaralan tayo, maganda to. Dahil may isang pastora, napanood niyo na ba yung sinend ko? Yung isang pastora, grabe naman din kasi. Okay? Out of context din naman. But, as a minister, syempre, I don't consider her, hindi natin kino-consider ang babaeng pastora. Okay, why? Ang daming reason. Bagaman, ang ginagamit nilang verses, bakit may propetisa, bakit si Deborah, bakit si Miriam, una sa lahat, hindi naman pastor yung mga yun.
Tapos gumamit pa sila ng example sa Judges. Again, sabi ko nga, ang book of Judges is not a perfect book. Wala nga sila sa wisyo dun eh. Kaya nga palpak-palpak, pati nga yung Judges eh. Kaya nga ang kasunod nun, sige, ang tanging solusyon magkaroon ng hari, pumalpak pa din. Yung unang hari, palpak yun, si King Saul, tama? He is not God chosen. He is, people's choice. Pero dahil, alam mo yan, gusto nila, ano sabi ni Lord? Permissive will. Sige na nga. Pero magsisisi kayo. Sinabi ng Lord sa mamagitan ni Samuel, pagsisisihin nyo na pinili niya. Pero dahil, sige, yan ang gusto nyo, tingnan natin. Tapos binigyan pa rin ng panuntunan si Saul na maging tapat sa Diyos, etc. To make the long story short, it fails. Why? Kasi nga, kapag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, magiging palpak ang buhay. Palpak. Palpak ang buhay. So you're blind. Second, you're full. Mangmang. Ayaw nyo maging mangmang. At walang taong gusto maging mangmang. Tama? Wala. Ang kamangmangan, hindi yung hindi nakapag-aral eh. Ang mangmang, yung hindi sumusunod sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Ang mangmang, hindi yung nakapag-aral. Hindi yun. Ang mangmang, yung hindi nakikinig sa Diyos. Kaya nga siguraduhin mo sa buhay mo na naririnig mo ang Diyos at sinusunod mo ang Diyos. Pinag-usapan din natin last time, tama? Sino daw yung matalino? Yung nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bakit? Alam niya eh. He's following instruction. Yung mangmang, di ba? Hindi yan nakikinig eh. Mga kapatid, it's a kind of sense. Meron kasi tayong 5 senses, tama? Sense of sight, smell, taste, hearing, feeling. Meron pang isang sense, actually. Not a 6th sense, hindi yun. Yung sense na yan is godly. And that is what we call wisdom. Palitan natin. Common sense. Ang common sense, hindi yung nakukuha sa academics yan. Alam niyo ba yun? Meron mga academic na walang sense. Ang simple lang, ba't hindi nila maisip yun? Nagets niya mga young people? Kaya nga sa church na ito, tinuturo ho yun eh. Na una, magkaroon ka muna ng takot sa Diyos. And alam mo yun, serving the Lord, no matter, alam mo yun, how many failures, hardships ang daanan mo, but as the day goes by, nakakaroon ka ng wisdom. Bakit? Pinapagamit mo sa Diyos eh. Ang lahat ng bagay na pinapagamit sa Diyos, nalilinang. Alam niyo po ba yan? Talento. Di ba? Anything, everything na pinapagamit mo sa Diyos, nagiging maganda ho yan na tumahasa. Kaya dapat pinapagamit natin sa Diyos. Kaya nga isang malaking kamangmangan na binigyan ka ng oras, hindi mo pinapagamit sa Diyos. Tama? Yung pastora na sinasabi ko, they are accusing her of guilt-tripping the members. Kasi ang pangit lang, in-upload nila sa isang makamundong sistema, tapos ang nag-e-explain yung wordly na nag-guilt-trip daw yung pastora. Whereas, alam naman natin lahat, when a pastor preach, he is preaching to his congregation dahil pastor yung nakakaalam sa sitwasyon ng mga mananampalataya. Kailan nagiging guilt trip? Pag sarili niyang pananaw. Pero kapag ang pananalita ay makikita, pwedeng balikan sa salita ng Diyos, hindi yung galing sa pastor, galing yung sa Diyos. Kasi yung pastora, ginagamit lang yung Bible para i-guilt trip yung mga member. Okay? Pentecostal yata, if I'm not mistaken, the pastora. Okay? But then anyhow, sabi ko nga po, we should have the wisdom that comes from God. Pero dahil nagiging masyado kang marunong, mas marunong ka pa sa Diyos, hindi yung karunungan. Ang tawag dyan, kamang-mangan. Anong nangyari? Mas magaling ka pa eh.
Anong sabi kay Naaman? Oh, pumunta ka sa ganito. Ano sabi niya? Kinontra niya di ba, mas maganda yung sa tingnan natin. Okay? Nung nagalit siya, sa 12, are not Abana and Parpar rivers of Damascus better than all the waters of Israel? May I not wash in them and be clean? Di ba malinis yung tubig doon? Di kung doon ako, di mas gagaling ako. Mas magaling pa siya. Nakakalimutan niya, siya na lang nagre-request. Bakit? Ganun yung mataas sa tao. Feeling niya, kung kala mo sino siya. Ini-instruction, tinuturuan din niya. Di ba? Parang yung di ba, nag-OJT ako. Yung mga estudyante, ang gagaling din lumusot. Tinuturuan mo, tuturuan ka din. Sana, Kristiyano, hindi ganun, amen? Yay, nakikita sa buhay yon. Di ba? Pastor, ko pa mag-church kasi ito kong bisita. Ang daming pwedeng isipin para talagang hindi magmukhang pinrioritize yun. Hindi ko sinasabi may ganun pero kung sakaling ganun, ay suko nyo na yun. Nagigets niyo? Dahil una sa lahat, ang Diyos at kayo naman na nag-uusap Amen? I'm not saying na hindi kayo magpaalam sa pastor. Because you are acknowledging the authority of the pastor because the pastor is God-given, so therefore you must do your part as the member of the church to acknowledge the pastor about the situation na meron po kayo. So ngayon, kung alam mo yan, lumibang ka because merong malaking bigayan, di ba? Kasi eleksyon na, si Kap magbibigay daw ng bigas ang sangkaban. Masabi, pastor, malagnat ko ata. Wakan niya ka pa tayo. Opo, pastor. Kasi may bigayan si Kap Nagbibigay ng candy. Tapos yung candy may nakabalot, 500. May bigay ng candy si Kap. Bakit ko binabanggit yun? Ay, wag yung gagawin yan, ha? We're not into politics. Amen? Although, meron tayong mga kapatid at kilala, si Reynalyn, si Jewel, Kuya Bong, mga tumatakbo yun Though hindi ko pinopromote and I'm not promoting anyone. Kasi isa lang bagay ang gusto ko maintindihan ng mga taong ito. Kung ano yung gagawin nila, dapat kalooban ng Diyos. Kasi ang kalooban ng Diyos, it's beyond politics. Lalapit ka lang ba sa Diyos during election? How about after that? Lalapit ka pa rin ba sa Diyos? Nagigets po ninyo? Kung ano yung plano mo as, alam mo yun, God is calling you into politics, then go. Bakit hindi? Pero make sure na yung spiritual na lagi, ang bottom line, nagbibigay ng kaluguran ng kapurihan ng Diyos. Alam niyo, ang problema lang kasi sa politics sa atin, napakadumi. Kung ako I don't suggest running for politics. I do not. Mas lalo naman yung mga pastor na tumatakbo sa politika. Ayoko din naman yun. Marami silang verses na sinasabi, pero okay, sige. Sa church nga, dami-dami ng problema ang dapat ayusin, tatakbo ka pa ng politika. Tama. Well, siguro mo okay dahil pastor nyo ako, but then sabi ko nga, bottom line, iba kasi yung isa lang focus mo. Kaya nga ito yung pinag-aaralan natin Itong si Naaman, he did not focus himself on God. Normally, because, hindi naman siya talaga taga-Israelite. But the beauty of him, na pinagaling ng Panginoon, at the end of the day, nagbigay siya ng kapurihan sa Diyos. Tama ba? Amen? Kaya nga, sabi niya dyan, verse 15, and he returned to the man of God, he and all his company, and came and stood before him. Baliktad na, siya na yung lumapit. Tama? Kanina, expectation niya, si Elisha ang lalapit. Si Elisha mismo ang lalapit, magpapatong ng kamay. Ngayon, baliktad na. Lumapit siya, and then anong sabi niya? Sabi niya ganito, behold, now I know. Okay, testimony to Now I know that there is no God in all earth. Wow! Gandang testimony nun. But in Israel, walang ibang tunay na Diyos sa buong mundo maliban sa Diyos ng Israel. Hindi ito pautot lang. Specific Diyos ng Israel. Tama? And then ano sabi niya dyan? Now therefore I pray thee, take a blessing of thy servant. So
syempre, di pa rin maiwasan yung practice niya na kapag out of joy, gusto niyang bayaran yung service o gusto bigyan ng something lingkod ng Panginoon, I don't know. Pero isang bagay lang ang gusto natin maintindihan dito. Nung nakilala niya ang kapangyarihan ng Diyos, lagi naman to kapag nalaman mo ang Diyos o ang kapangyarihan ng Diyos, you will never be the same again. Tama? Dating tamad ka maglingkod, aba, masipag ka na maglingkod ngayon. Amen? Dati hindi ka nagbabasa ng Bible. Of course, hindi ka naman Christian pero naging Kristiyano ka, aba, addict ka na sa pagbabasa ng Bible. Kasi may tumutulong sa iyo. Una, ang banal na spirito. Pangalawa, ang mananampalataya o ang San Juan Lubao Baptist Church. Actually, that's the beauty. Ngayon ko lang nakita, kung pwede nga lang siyang gawan ng book Ang hirap magbasa ng Bible out of your own. Kaya dapat may kasama ka talaga. Kaya pala, faith cometh by reading? No. Hearing. And hearing the Word of God. Of course, you cannot share anything without reading. Pero when it comes to the growth, kinakailangan may sharing talaga Diba? Yun po yung mga kapatid. Ang galing. Binanatan din yung pastora. Isisingit ko lang kasi sabi ko nga, viral. Tapos may kinalaman pa tayo kasi nga, paano natin sasagutin yan? Ang sabi ni Peter, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Maging handa kayo lagi sa pagsagot. And giving an answer, the reason of hope that is in you. Ang sabi doon, with meekness and with fear. Laging handa tayong sumagot. Kaya nga pinapractice natin lagi, ano yung sinabi ng Diyos? Ano yung observation mo? O ano ngayon ang mangyayari? Anong gagawin mo ngayon pagkabasa mo ng salita ng Diyos? Amen? Because relationship to God, that's the important thing. But fools, yung mga mangmang, hindi nila papakinggan yan. At yun yung pangatlo. Okay? Pangatlo, the high cost of pride is death in a given instruction. Sila po ay bingi kapag binibigyan mo ng panuntunan or instruction. Okay? So dito, although na-tackle na, kanina, kasi binigyan siya ng instruction ganito ang gagawin mo. Okay? Pero dahil ma-pride nga, ang naririnig niya lang, hindi yung gagaling siya. Ang naririnig niya lang talaga, yung hirap na pagdadaanan niya, na hindi naman talaga mahirap. Kasi kung talaga may talino siya, dapat niya maintindihan, siya lang yung nagre-request. Kahit ano pa yan, kahit niya sabing tumalon siya sa bundok, dapat niyang gawin. Bakit? Yun yung kailangan niya Pero dahil mataas nga siya, mayabang nga siya, hindi niya pinakikinggan. Iba yung narinig mo lang sa napakinggan. Narinig, dumaan lang yung sound waves Blah, 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 blah. Pero di mo naintindihan. You hear, but you didn't listen. Naku, daming Kristiyanong ganyan. Tama? Kaya nga yung sa parable of the sower, yung apat na yon, ano makikita natin doon? Lahat yon napakinggan nila. Hindi nila, napakinggan nila. Ano yung una? Yung binhi na napunta saan? Batuhan. Ay, sa dawagan. Narinig kaso wala lang sa kanya. So wala pa talaga relasyon sa Panginoon. So therefore, kukunin ng kaaway. Yung pangalawa ay nahulog sa batuhan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yun yung nakinig. Diba? Kaso nangyari, sandali lang, hindi nagkaroon ng ugat. Walang lalim. So ano sabi doon? Pagdating ng pagsubok, pagdating ng bagyo sa buhay, nawala din. Napakinggan Sige nga, may mga Kristiyanong ganun. Ang dami. Yung pangatlo, yung nahulog sa tinikan. Narinig Kasi nga may buto Kaso, napunta saan? Sa tinikan. It represents worldliness. Eto na. Yan nga, si TikTok, si Facebook, si TV. Yan yung kamunduan. Barkada, relasyon. Those are worldly stuff. Apart from God. Mas malakas yung hatak. So ano nangyari? Sabi doon, na-choke yung pinhi, namatay, nawala. Nawala. Nakinig yun
hear, but they don't listen. Yung pang-apat ang maganda. Nahulog daw saan? Sa matabang lupa. Ibig sabihin, the representation of the good soil, sila yung, nakasentro yung kalooban ng Diyos. Ano yung sabihin nun? Because they're connected to God, they're willing to listen, that no matter what happened in their life, they will follow the Word of God. Hindi sila magpipingi-pingihan doon. Kasi nga, ang nakasalalay, buhay. Naintindihan niyo po ba yun? Did you ever hear an instruction na nakasalalay buhay mo? Ay, alam mo yun, hindi mo bibiruin yan. Halimbawa, pag hindi mo ginawa yan, mamamatay ka. Hindi ka makikinig. Pakinggan mo yun. Bakit? It's a matter of life and death. Ganun din sa buhay ng mananampalataya. Pero dahil masyado kang mayabang, feeling mo, alam mo na, or feeling mo, hindi mo kailangan, hindi mo papakinggan. May mga katwiran yan malwatya pa naman yan. Hindi naman masyadong seryoso yan. Ay, balo na naman ng Gino. Hindi yun sa Diyos. Ang tawag doon, Brad, kayabangan. Magsawa kayo, kayong bahala. Hebrews chapter 10 verse 25. Huwag nating hayaan ang pagkakatipon. Ang ganda nun. Kasi hindi lang naman sinabing prayer meeting. Hindi lang naman sinabing worship service. Lahat ng pagkakatipon. Actually, hindi yung suggestion. Utos yun. Tama? Tama? It's a warning. Kaya nga, sa Hebrews 10:26, ituring yung kasalanan ang hindi pagdalo ng gawain. Nagkakasala kayo sa Diyos. It's a serious matter. And when I say nagkakasala tayo sa Diyos, yung hindi pagdalo, ibig sabihin yung buong ikaw. Andiyan ka nga, susulapo na ka manisip. Ganon din. Amen. Kurutin mo nga yung katabi mo kung nandyan. Nagigets mo niyo? Mga kapatid, it's about time for us. Although masyadong extreme, pero ganun po yun Ano nga ulit sabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction. Pag hindi ka nakikinig, kapahamakan ng kasunod. Amen? Marami bang Kristiyano ang nagkawindang-windang ang buhay, napahamak dahil hindi nakikinig? Opo. Ang dami ng casualty. At sana, I hope sa mensaheng ito, hindi kayo yung susunod. Kasi si Satanas, yan ang isa sa ikinabagsak niya. Ano yon? Pride. Mga kapatid, God is talking to us right now. Di pa naman huli ang lahat Di ba? Sina Aman nga di ba? He wroth, he's foolish enough, and then ano ba yung ginawa dito? He has a deaf ears, di siya nakinig. But at the end of the day, alam niyo sino nagpaalala sa kanya? Tingnan nga muna natin kasi maganda rin ito Yung alipin niya. Okay? 13. And his servant came near. Tandaan nyo mabait pa rin ang Diyos kay Naaman Biruin mo, bagaman mataas, yung alipin niyang Israelite. Okay, yung captive galing sa Israel. Tinuruan siya, sabi siya pwede gumaling. Tapos ito, na alipin niya rin, sinabihan siya. It's not clear kung itong babaeng ito, pero I believe hindi siya to But either way, sabi ko nga, mabuti pa rin ang Diyos kasi nagpapaalala sa kanya. Sabi ng servant niya, came near and spake unto him and said, my father, if the prophet had bid thee to do the same great thing, wouldest thou have done it? Alam niyo kung natawag dyan? Wisdom yun. Mas may talino ba yung servant? Tama nga naman Di ba kung may papagawa sa'yo at ikakabuti mo naman, hindi ba susundin yun?
Siguro, itong taong ito, sa kataasan niya, parang nabuhusan siguro malamig na tubig. Ayan, no? Oo nga, no? Diba? How much rather than when he saith to thee, wash and be clean. Pinasimple niya lang. Ang galing, no? Kasi masyadong particular to, mataas nga kasi eh. Ganun talaga yung mayabang. They're very particular of their image, diba? Of their work. Kasi nga, they have their own agenda. Pero sa pinasimple niya, sabi lang naman, maghugas ka, tilinis ka eh. Imagine to si Naaman. So again, imagery. So tinalas siya. Diba, may tusok yan dito. Aray. Sige, tuloy. Kumayap na ako man. So siguro, ang tawag doon, kinyana na pahin danong kasi ating gato-gato, bulong, sanga, and then lubog. 1. Lubog ulit. 2. Ilang beses? 7. Siguro, habang iniisip, naman yung gagawin ko. 4. Bulok. 5. Kung nagawa ni. 6. And then last. The moment na umahon siya, siguro parang nagliliwanag, no? Shing! Bakit shing? Kasi yung balat niya, bumalik na parang balat ng bata. Galing. Diba? Mga kapatid, hindi ko kaya ni Belo yun. Promise. Tsaka ng Kojic ninyo, hindi kaya yun. Nagets niyo? Ang lesson dito, alam mo yun, magtiwala sa Panginoon eh. Ang lesson dito, hindi yung magpe-pray ka kay Lord na kuminis yung balat mo. Hindi ganon, ha? Oo, hindi ganon. Kung gusto ipakita dito ng Panginoon na ang imposible, kayang gawing posible sa mga taong sumusunod sa Panginoon ng may kababaan. Sumunod ka ng may kababaan sa Diyos. Mga kapatid, ano yung sinasabi ng Diyos sa inyo ngayong gabing ito o ngayong hapong ito? Meron pa siya mga bagay na pinapasuko sa inyo. Bisyo, mga nakatagong kasalanan. Pilit mong kinikip-kip yan, tinatago, tapos pinagtatakpan mo. Tanda mo, hindi yan makakatulong sa iyo. Nais ng Panginoon na magkaroon ka ng kalayaan, magkaroon ka ng kagaya ni Naaman, kagalingan. Kasi kapag hindi mo nakita ang kabutihan, kalooban, kagandahan ng Diyos, aasa ka lagi sa sarili mong lakas. Aasa ka sa sarili mong katalinuhan. And what will happen next? What will happen is, alam yan, sa bawat ginagawa ng buhay mo, lagi may kulang. It's always something missing in your life. Lagi yun, may kulang. Kaya nga, dapat mga kapatid, sa bawat aspeto ng buhay na mananampalataya, lagi ang pagtawag lang natin lagi sa Diyos. Only in Christ, we will have the fullness of life. That's the idea. Ang kalooban ng Diyos lagi ang manatili sa atin. Amen? Tayo pala tayo tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng pangungusap. Father, alam po namin na sa buhay po namin, Panginoon, mas maraming nagiging hadlang kung bakit ang buhay po namin ay hindi nagiging kaaya-aya sa inyong paningin. Father, we ask, we always realize, hindi po kayo may kailangan, kundi kami ang may kailangan po sa iyo. Lord, tulungan niyo po na magsawa kami sa sarili po naming kalakasan, sa sarili naming katalinuhan, sa sarili po naming kakayanan. At humingi po kami, Panginoon Diyos, sa inyo ng talino, ng pagbubukas ng mga mata, kagalingan ng tenga, upang masunod po namin kayo na totoo sa aming buhay. Patawad, Panginoon Diyos, kung sa araw-araw po na aming po ginagawa, ay hindi po namin ito nare-realize. Father, we ask that you continue to bless us, O God, O Lord. God, tulungan niyo po kami na sa bawat paglakad po namin, lagi
tanungin po namin kung ano pong kalooban niyo po sa aming buhay. Maraming pong salamat, Ama. Dalangin ko po na patuloy pong patnubayan ang bawat mananampalataya. Lord, patnubayan niyo po, Panginoon, ang aming bansa, especially, Lord, na nalalapit na po ang barangay election. We pray, Father, na kayo po magluklok sa mga taong mayroong puso na nais na makinig sa iyo. Alam po namin, Panginoon, wala pong imposible. I pray for all those people, Panginoon, na tumatakbo. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa kayo po maitaas sa buhay ng mga taong ito. Lord, naniniwala kami na as a church, our job is to pray for these people. Panginoon, ganun po ang aming nasa sapagkat ito po is sumasang-ayon po sa iyong banal na salita. Salamat po ng marami, Ama. Ito lang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Magandang hapon sa